Guys, for today's video, gusto kong mag-share sa inyo ng somehow naging experience ko rin naman to. Well, alam nyo ba na okay tayo magbangko, di ba? Mag-deposit tayo ng mag-deposit ng pera, okay yan, walang problema. Paano kung ikaw naman yung nangangailangan ng pera mo sa bangko? Like, pupunta ka ng branch mo at mag-withdraw ka ng malaking amount ng pera. Let's say more than 500,000 ang i-withdraw mo. Pero, ang sabi sa'yo ng bangko, para saan po yan? Bakit niyo po kailangan ng ganyang amount? Saan niyo po gagamitin yan? Ano po yung proof niyo na dyan niyo gagamitin? pag nakatanggap ka ng mga ganyan tanong, di ba, somehow, sasabihin mo, ba't yung kailangang alamin kung saan ko gagastusin yung pera ko? Somehow, di ba? Parang ganun yung dating. Ewan ko para sa akin, parang, wala ba akong karapatan para sa pera ko? Kailangan ko bang ipaalam sa inyo kung saan ko gagastusin ng pera ko? Well, yeah. For our today's video, one of my social media acquaintance, si Coach Miranda, nakasama ko sa mga couple of events na sa YouTube dito sa Pilipinas, naglabas siya ng kanyang hinaing about dito sa issue na to. Apparently, mag-withdraw siya ng malaking amount, around 1 million pesos sa kanyang bank account, and hinahanapan siya ng resibo. Tama ba naman to? Ano ang reason behind the bank asking for these lots of question and receipt? Kung gusto nyo malaman kung bakit, ano nangyari, samahan nyo ko, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist, makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Hindi ko na po buong i-detail yung story ni Coach Miranda. You can head over to the social media of Coach Miranda sa kanyang Facebook account para silipin or basahin yung post niya about this topic. But I'm going to provide you a summary of it. So apparently, si Coach ay bibili daw ng second-hand na sasakyan worth around 1 million peso. Nagpunta siya sa branch of account niya. Nung nasa teller na siya, tinanong na siya ng mga ganung question. Like, para saan ba yung perang i-withdraw niya? Tapos, ang sagot naman niya is mag-window shopping siya para sa bibili niyang second-hand na car. Tapos, hinihingan na siya ng deed of sale. Pero dahil nag-window shopping pa lang siya, wala pa talaga siyang kahit na anong documents as a proof na bibili siya or what. Or even quotation, wala pa talaga. Kasi nga, mag-window shopping pa lang siya. Basically, wala pang quotation talaga. I would sympathize kay Coach Miranda na bakit ganun kailangan ko mag-provide ng resibo kung saan mapupunta yung pera ko. Pera ko naman yun. And yes, tama naman, pera naman niya yun. Bakit kailangan maging limited siya dun sa paggagamitan niya ng pera? I mean, ba't kailangan ko magpakita ng resibo? Well, apparently, nung na-escalate na napunta na sa supervisor yata or manager ng branch, in-explain sa kanya na ginagawa yon because of the enhanced due diligence ng mga bank. Remember, flood control? Yan. Because of the issue na nakakapag-withdraw ng bilyong-bilyong peso ng napakadali lang, naghigpit ang Bangko Sentral ng Pilipinas na sinasabi na kapag 500,000 and above daw ang i-withdraw mo, kailangan mo nang magpakita ng resibo kung saan mapupunta yung pera na yan. For example, bibili ka nga ng sasakyan, kailangan mo magpakita ng deed of sale or even quotation from dun sa bibilan mo, etc. etc. Ngayon, nagsimula daw to around September last year. Apparently guys parang hindi naman. Take for example na lang itong experience ko. So nandito kami ngayon sa bahay namin, sa bagong bahay namin. Wherein, nung nag-sign up kami dito, nag-cash out ako ng malaking amount. So more than 500,000 pesos yung kailangan kong i-withdraw sa aking bank account. Prior to going to the bank para i-withdraw yon, pero alam ko na kapag malaking amount ang i-withdraw mo, kailangan mong mag-notify sa bank. Kailangan mong magsabi na maglalabas ka ng malaking amount because baka hindi handa yung bank, etc. etc. So, ang ginawa ko noon is tumawag ako sa bangko ko, sa BDO, para magsabi sa kanila na mag-withdraw ako ng ganyang amount. Tapos, tinanong ako during my call with BDO kung para saan daw ba yung gagamitin ko. Sabi ko, i-start kong pang down sa bahay. Tapos, sabi niya, Sige po, magdala na lang po kayo na quotation or what, or resibo kung para saan nyo gagamitin. luckily, meron naman akong details na kailangan nun. So, nagpunta ako dun sa bank at again, nung nandun na ako sa teller, tinanong ulit ako kung para saan and binigay ko naman yung quotation or yung requirement kung magkano yung due ko na babayaran for the first down payment ng bahay. So, pinasas nila, finotocopy nila, etc. etc. Then, pina-approve pa sa branch manager, tapos eventually, ni-release din naman. So, nangyari to around May of 2025 na wala pang flood control controversy.
So, hindi ko masasabi na really dahil ito sa flood control. Maybe meron ng sariling due diligence si BDO and possible lang na nung nagkaroon ng flood control, nag-issue si Bangko Sentral ng Pilipinas para sa enhanced due diligence nga daw. Ngayon, itong enhanced due diligence na to, sabi nung September 2025 na nilabas ni Bangko Sentral ng Pilipinas, every time nga na 500,000 and above ang i-withdraw mo, kailangan mo mag-provide ng proof. But just recently, this February 2026, naglabas ng updated memorandum si Bangko Sentral ng Pilipinas na the banks will only do the enhanced due diligence once every client. So ito yung release na memo ni BSP regarding this enhanced due diligence. Coming from Business World, sabi dito, BSP says tighter due diligence for large withdrawal only needed once per client. So, sabi dito, in implementing the enhanced due diligence requirements under BSP Circular number 1218, BSFI's BSP supervised financial institution shall conduct enhanced due diligence for cash withdrawal exceeding 500,000 pesos on a per customer basis instead of per transaction basis. The BSP said, this shall cover the customer usual business transaction. BSFI must ensure that EDD procedures do not unduly delay legitimate transaction by streamlining the process and providing the branch personnel with targeted training to promote consistent, efficient, and effective implementation. Meanwhile, more rigorous EDD shall be applied when transaction deviate from a customer's expected behavior or present heightened risk. Ibig sabihin lang neto na kung business ka at na usual na nag-withdraw ka ng malalaking amount, then isang beses lang daw ng enhanced due diligence ay already considered na okay na per client. Assuming na regular transaction mo yan. So, para daw hindi na magkaroon ng delay sa susunod na transaction ng mga depositor. However, for this example kay Coach Miranda, like one-off withdrawal na bumili ng kotse, tapos hindi naman lagi siyang bibili ng kotse. Siguro sa susunod na transaction niya, at more than 500,000 naman, tatanungin na siya ng reason ulit kung bakit. Because hindi naman yun yung usual na transaction niya. However, kung sinabi niya na magbabuy and sell ako ng kotse, kailangan niya yung funds para bumili, tapos ibebenta, tapos ipapasok niya ulit. So, yun na yung magiging regular transaction niya. Thus, papasok na siya dun sa one-time na enhanced due diligence. And ganon, katulad din sa akin, dahil ang pinakita kong reason nun is because ida-down payment ko ng bahay, then kung mag-withdraw ko ng more than 500,000, let's say sabihin ko, pandadagdag ko sa bayad kaltas sa principal. So, yun, hahanapan ako ng resibo para doon. Yan. So, I hope may natutunan kayo about this video. So, if you are to withdraw 500,000 and more, and it is just your first time withdrawing from your bank, kailangan po make sure nyo na meron kayong resibo or quotation na dadalhin para i-present sa bank nyo para ma-withdraw nyo yung pera nyo. For our question of the day, pabor ba kayo dito sa enhanced due diligence na to ng 500,000 withdrawal or more? O sa tingin nyo kailangan pantaasan ni Bangko Sentral itong 500,000 na limit na to? Let me know sa comment section sa baba for our weekly giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Jerome at Etiquette. Sabi po niya, Love It is owned by One Hand, We Fund Lending Corporation. Given their history with privacy and harassment, it's a no for me. Stay vigilant. Shoutout to Pat Quinto for the lead. Ay, shoutout pala sa akin, hindi pala shoutout sa kanya. Anyway, yan. Kay Etiquette, thank you for raising this up, sharing your point of view about WeFund Lending and about the Love It topic. Kay Jerome at Etiquette, shoutout sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my video. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!